Ako si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na ang focus ay ang pangangalaga sa ating mga nakatatanda. Maraming senior ang naniniwala na ang pag-inom ng kaunting tubig sa gabi ang pinakamahusay na paraan para hindi na magising para umihi. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Hindi solusyon ang pagbabawas ng tubig. Sa katunayan, maaari pa nitong palalain ang sitwasyon. At ang totoong solusyon ay maaaring nasa isang simpleng prutas na kilala ninyo mula pagkabata, ang saging. Isipin ninyo ito. Maaga kayong natulog, tiwalang naayos ninyo ng mabuti ang inyong gabi. Nilaktawan ninyo pa nga ang karaniwang tasa ng tsaa, ngunit pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, gigisingin kayo ng inyong pantog. Pagsikat ng araw, nakadalawa o 3 beses na kayong bumisita sa banyo. Kinabukasan, ramdam ninyo ang panghihina, malabo ang isipan, at mabigat ang pakiramdam. Sinisisi ninyo ang edad, ngunit ang dahilan ay maaaring isang bagay na mas partikular at mas madaling solusyonan. Ang saging, kapag kinain sa maling paraan, ay maaaring makadagdag sa inyong problema. Ngunit, kapag kinain ng tama at sa tamang oras, maaari nitong i-relax ang inyong pantog, pakalmahin ang inyong mga ugat, at bawasan ang nakakainis na pag-ihi sa gabi. Hindi ito mahika. Ito ay siyensya. At ito ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng putol-putol na gabi at tunay na mahimbing na tulog. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano dapat kainin ng mga senior ang saging para maiwasan ang pag-ihi sa gabi. At kung bakit ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magbalik ng payapang gabi na matagal nyo nang hinahanap. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang marinig mula sa inyo. Saang lugar po kayo nanonood ng video na ito? At anong oras na po dyan ngayon? Mag-iwan po ng komento sa ibaba. Hindi na ako makapaghintay na makita ang inyong mga sagot. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin ang subscribe. Kung hindi naman, i-like nyo na lang. Malaking tulong po ito sa paglago ng channel na ito. Isa sa mga tahimik, ngunit malaking pagbabago na nangyayari sa katawan pagkatapos ng edad 60 ay ang natural na pagbaba ng isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay parang isang gwardiya sa gabi na nagsasabi sa mga bato o kidneys na bagalan ang produksyon ng ihi habang tayo ay natutulog. Noong mas bata pa, ang vasopressin ay ginagawa sa sapat na dami na tumutulong sa iyo na makapahinga ng 6 o 7 oras ng walang abala. Ngunit sa pagtanda, humihina ang supply ng hormone na ito, lalo na sa gabi. Kung walang sapat na vasopressin, patuloy na sinasala ng mga bato ang dugo na parang araw pa rin, na nagtutulak ng mas maraming likido sa pantog habang sinusubukan ng katawan na magpahinga. Para sa maraming senior, nangangahulugan ito na mas mabilis mapuno ang pantog at mas maagang dumarating ang pakiramdam na kailangang bumangon. Isang retirado mula sa Batangas ang nagsabi na para bang hindi nakuha ng kanyang mga bato ang memo na oras na para matulog. Ang magandang balita ay ang pag-unawa sa prosesong ito ay makakatulong sa inyo na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon kung kailan at paano iinom ng likido para makipagtulungan kayo sa inyong katawan sa halip na labanan ito. Isa pang salik ay ang mismong pantog. Sa pagtanda, ang mga kalamnan at nerbiyos na kumokontrol sa pantog ay nagiging mas sensitibo, na nagpapadala ng mga senyales ng kapunuan kahit na maliit na halaga lamang. Minsan, kalahating baso lang ng ihi ang laman nito.
Noong mga mas batang dekada ng buhay, kayang mag-imbak ng pantog ng mas marami bago alertuhin ang utak. Ngunit pagkatapos ng 60, ang mga nerbiyos na ito ay kumikilos na parang mga sobrang protektibong mensahero na ginigising kayo para sa dami ng ihi na dati ay hindi ninyo mapapansin. Ang pagiging sensitibo na ito ay maaaring nakakabigo, lalo na kapag sa wakas ay nakatulog ka na at magigising ka lang makalipas ang 1 oras. Maraming matatanda ang nagsasabi na habang nakahiga sila pabalik sa kama, iniisip nila kung kailangan ba talaga nilang bumangon o nag-overreact lang ang kanilang pantog. Ang pagdududang iyon ay lumilikha ng stress, at ang stress mismo ay maaaring magpahirap na makatulog muli. Ang pag-alam na karaniwan ang pagiging sensitibong ito ay maaaring magdulot ng ginhawa dahil hindi ito senyales ng sakit kundi bahagi ng proseso ng pagtanda. Sa maliliit na pag-aayos tulad ng bladder training o pagpapakalma sa gabi, posible na dahan-dahang sanayin muli ang mga nerbiyos na maging hindi gaanong reaktibo. Panghuli, ang mga nakasanayan sa gabi ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Maraming senior, kapwa sa Pilipinas at sa ibang bansa, ang nasisiyahan sa tsaa, sabaw o prutas pagkatapos ng hapunan bilang isang nakagiginhawang ritual. Ngunit, ang mga pagkain at inuming ito ay mataas sa likido. At kapag kinain pagkatapos lumubog ang araw, nagdaragdag ito ng dagdag na presyon sa pantog sa panahong mababa na ang vasopressin at sensitibo na ang pantog. Isang lola sa Cebu ang nagbahagi kung paano niya gustong tapusin ang kanyang araw sa isang malaking mangkok ng pakwan. Sa paniniwalang ito ay nagpapanatili sa kanyang kalusugan. Sa halip, nagigising siya ng 2:00 at 4:00 ng madaling araw, pagod na pagod, pagsapit ng umaga. Nang ilipat niya ang kanyang prutas sa hapon at limitado na lang sa ilang higop ng maligamgam na tubig ang kanyang inumin sa gabi, naging mas mahimbing ang kanyang mga gabi. Kaya kung madalas kayong magising sa gabi, alamin na hindi lamang ito dahil sa katandaan. Ito ay isang halo ng mga pagbabago sa hormone, pagiging sensitibo ng pantog, at mga gawi sa gabi na maaaring ayusin. Ang mensahe ng pag-asa ay ito: sa pamamagitan ng banayad na kamalayan at ilang maliliit na pagbabago, maaari ninyong mabawi ang kontrol sa inyong mga gabi. Maaaring nagbabago ang inyong katawan, ngunit may kakayahan pa rin itong tumugon, magpagaling, at bigyan kayo ng regalo ng malalim at walang patid na pahinga. Ang saging ay maaaring mukhang simple, ngunit sa loob ng dilaw na balat na iyon ay mayroong isang tahimik na butika na maaaring sumuporta sa kontrol ng pantog at mahimbing na pagtulog. Isa sa pinakamahalagang sustansya ay ang potassium, isang mineral na tumutulong na i-relax ang mga kalamnan, kabilang ang mga kalamnan sa inyong pantog. Kapag balanse ang potassium, ang mga kalamnan na iyon ay hindi basta-basta kumukontra ng maaga. Ibig sabihin, mas kalmadong kayang hawakan ng inyong pantog ang ihi sa buong gabi. Maraming senior ang hindi namamalayan na kulang sila sa potassium. Madalas dahil binabawasan nila ang pagkain ng prutas dahil sa takot sa asukal. Ngunit kahit isang katamtamang saging ay nagbibigay ng higit sa 400 milligrams, sapat na para makagawa ng kapansin-pansing pagkakaiba para sa maraming tao. Isipin ang ginhawa ng pagtulog na alam mong hindi gaanong tensyonado ang iyong pantog dahil lang sa ibinigay mo sa iyong katawan ang kailangan nito. Ang isa pang pangunahing sustansya ay ang magnesium. Madalas tawaging relaxation mineral, ang magnesium ay nakikipagtulungan sa nervous system
na tumutulong na patahimikin ang mga sobrang aktibong senyales na maaaring gumising sa inyo sa gabi. Para sa mga senior, ang mababang magnesium ay karaniwan na nagpapakita bilang pulikat sa binti, hindi mapakaling pagtulog, o kahit banayad na pagkabalisa bago matulog. Ang isang hinog na saging ay naglalaman ng tamang dami ng magnesium, madaling maabsorb at banayad sa panunaw. Isang byuda sa Baguio ang nagbahagi na ang pagdaragdag ng saging sa kanyang maagang merienda sa gabi ay nakatulong na pakalmahin ang kanyang mga binti na nagpapadali sa kanyang pagtulog nang walang pakiramdam ng pagkagulat. Naglalaman din ang saging ng vitamin B6 na mayroong nakatagong ngunit malakas na papel sa paggawa ng serotonin at melatonin, ang natural na chemical ng katawan para sa pagtulog. Kung walang sapat na B6, nahihirapan ang utak na gumawa ng mga hormone na nagbibigay senyales ng pahinga sa bawat selula. Kaya naman ang mga senyor na kulang sa B6 ay madalas na naglalarawan ng kanilang tulog bilang mababaw o madaling maputol. Sa pagbibigay ng bitaminang ito sa isang banayad na paraan, tinutulungan ng saging ang katawan na muling itakda ang natural na ritmo ng pagtulog nito. Mayroon ding isang mas tahimik na bentahe. Ang saging ay natural na mababa sa asido kumpara sa maraming iba pang prutas. Ang mga prutas tulad ng dalandan o pinya ay maaaring makairita sa pantog na nagpapababa ng pH ng ihi at ginagawang mas sensitibo ang mga nerbiyos. Para sa isang taong nagigising na ng 2 o 3 beses sa gabi, kahit ang maliit na dami ng asido ay maaaring maging sanhi ng problema. Ang saging, sa kabilang banda, ay banayad. Hindi ito nakakapaso o nag-o-overstimulate sa lining ng pantog. Isang retiradong guro mula sa Iloilo ang nagsabi, "Pinalitan ko ang aking dalandan sa gabi ng saging at sa loob ng 1 linggo, naging mas tahimik ang aking mga gabi." Kapag pinagsama-sama, ang potassium ay nagre-relax, ang magnesium ay nagpapakalma, ang B6 ay sumusuporta sa mga sleep hormone, at ang mababang asido ay nagpoprotekta sa pantog. Ito ay isang pambihirang kombinasyon na nakapaloob sa isang pamilyar na prutas na malamang ay nasa inyong kusina na. Kaya sa susunod na tumingin kayo sa isang saging, huwag ninyo itong ituring na merienda lang. Tingnan ninyo ito bilang isang maliit ngunit makapangyarihang kaalyado sa inyong paglalakbay tungo sa payapa at walang patid na mga gabi. Ang oras ng pagkain ng saging ay kasing halaga ng saging mismo. Maraming senior ang nag-aakala na ang pagkain nito bago matulog ay makakatulong sa kanila. Ngunit sa katotohanan, maaari itong maging sanhi ng kabaligtaran. Ang saging na kinain ng huli na, sabihin na nating 9:30 o 10 kumaka ng gabi, ay maaaring magdagdag ng likido, fiber, at banayad na aktibidad sa panunaw sa panahong sinusubukan ng inyong katawan na magpahinga. Para sa isang taong may sensitibong pantog, kahit ang maliit na stimulasyong ito ay maaaring lumikha ng dagdag na pagkaapura sa gabi. Ang pinakamainam na oras ay karaniwang sa maagang gabi, sa pagitan ng 5 mags at 6 pogtik ng hapon, o mga 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan. Nagbibigay ito sa katawan ng sapat na oras upang maabsorb ang potassium, magnesium, at B6 habang pinapayagan pa rin ang tiyan at pantog na huminahon bago matulog. Isipin ito bilang paghahanda ng entablado para sa pagtulog sa halip na madaliin ang proseso sa huling minuto. Isang retiradong nurse sa Laguna ang nagbahagi na sinimulan niyang kainin ang kanyang saging tuwing 6:00 ng gabi na may kasamang ilang pirasong almonds, at sa loob ng 2 linggo, napansin niyang
nakakatulog na siya ng 5 oras na dire-diretso sa halip na magising tuwing 2 oras. Isa pang mahalagang paalala ay iwasan ang pagsasabay ng saging sa mabibigat na inumin sa gabi. Ang saging na may isang basong gatas sa 8:30 ng gabi ay maaaring tila nakakaginhawa. Ngunit para sa maraming matatanda, ang kombinasyong iyon ay nagpapataas ng fluid load at lactose-related na pamamaga ng tiyan na parehong maaaring makaistorbo sa pantog. Sa halip, panatilihing simple ang saging at nasa room temperature. At narito ang isang banayad na paalala. Kung umiinom kayo ng mga gamot sa gabi, mas mainam na paghiwalayin ito sa inyong meryendang saging nang hindi bababa sa 1 oras. Pinipigilan nito ang problema sa panunaw at tinitiyak na maayos na naa-absorb ang inyong gamot. Sa maliliit na pag-aayos tulad nito, hindi lamang ninyo tinutulungan ang inyong pantog na manatiling mas kalmado, kundi sinusuportahan din ninyo ang inyong pangkalahatang kalusugan. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkain ng saging, kundi sa pagkain nito sa tamang sandali. Sa pamamagitan ng pag-aaga ng gawi na ito, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pinakamahusay na pagkakataon upang magpahinga ng malalim at gumising na sariwa. Ang pag-alam kung kailan kakainin ang saging ay kalahati lamang ng solusyon. Ang pag-unawa kung paano ito kainin ay gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng ginhawa at abala. Para sa mga senior, ang unang tuntunin ay pumili ng saging na hinog ngunit hindi sobrang hinog. Ang isang hinog na saging na may maliliit na brown spots sa balat ay mas madaling tunawin, nagbibigay ng matatag na enerhiya at mas malamang na hindi magdulot ng pamamaga ng tiyan. Ang sobrang hinog na saging sa kabilang banda ay maaaring mas mabilis na mag-ferment sa tiyan na lumilikha ng gas at presyon na nakakairita sa pantog sa gabi. Ang pangalawang tuntunin ay panatilihin itong simple. Maraming matatanda ang nasisiyahan sa saging na direkta mula sa ref, ngunit ang malamig na saging ay maaaring mag-trigger ng pagiging sensitibo ng pantog at makasama sa panunaw. Ang mga saging na nasa room temperature ay mas banayad, lalo na sa gabi. Kung gusto ninyo ng iba't ibang paraan, maaari ninyong hiwain ang saging sa maligamgam na oatmeal, ihalo ito sa isang maliit na mangkok ng yogurt sa hapon o ipare sa isang kutsarang almond butter. Ang mga kombinasyong ito ay nagdaragdag ng protina at fiber na tumutulong sa katawan na mas dahan-dahang maglabas ng asukal at maiwasan ang biglaang pagtaas ng enerhiya sa gabi. Ang ikatlong gabay ay iwasan ang paghahalo ng saging sa mga pagkain o inumin na nakaka-stress na sa pantog. Halimbawa, ang pagsasama ng saging sa kape, itim na tsaa o citrus juice ay kumakansela sa epekto nitong pampakalma at maaaring magpalala ng pag-ihi sa gabi. Sa halip, isipin ang saging bilang isang standalone na merienda o bahagi ng isang magaan na maagang hapunan. Isang lola sa Davao ang nagbahagi kung paano niya pinalitan ang kanyang late-night dessert na ice cream at fruit salad sa isang simpleng saging na may oats tuwing 6:30 ng gabi. Sa loob ng isang linggo, napansin niyang nabawasan ang kanyang pagpunta sa banyo at mas masigla ang kanyang mga umaga. Panghuli, mahalaga ang tamang dami. Isang katamtamang saging ay karaniwang sapat na para sa mga senior. Ang pagkain ng 2 o 3 ng sabay-sabay ay maaaring mag-overload sa sistema ng panunaw ng potassium at fiber na lumilikha ng discomfort. Ang katamtaman ay nagpapanatili ng mga benepisyo na malakas ng hindi pinapabigatan ang katawan. Kahit na ang saging ay isa sa mga pinaka-senior friendly na prutas, ang maliliit na pagkakamali
sa kung paano ito kinakain ay maaaring tahimik na mag-alis ng mga benepisyo nito. Ang unang pagkakamali ay ang pagkain ng saging bago mismo matulog. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang isang huling saging ay gagana tulad ng isang sleeping pill. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Ang isang saging na kinain ng 9:30 o 10:00 ng gabi ay nangangailangan pa rin ng panunaw na nag-a-activate sa tiyan at maaaring maglagay ng banayad na presyon sa pantog. Para sa isang taong sensitibo na sa mga panggabing pag-ihi, madalas itong nangangahulugan ng pagpunta sa banyo ilang oras lamang pagkatapos. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain ng sobrang daming saging sa isang araw. Dahil malambot at matamis ang mga ito, madaling kumain ng 2 o kahit 3 ng sabay-sabay. Ngunit para sa mga senior, ang sobrang dami ng potassium na tinatawag na hyperkalemia ay maaaring maging mapanganib para sa kalusugan ng puso, lalo na para sa mga umiinom ng gamot sa presyon ng dugo o bato. Ang sobrang potassium ay maaaring magdulot ng hindi regular na tibok ng puso, panghihina ng kalamnan, at hindi kinakailangang pagod sa mga bato. Isang katamtamang saging ang nagbibigay ng tamang balanse. Isang Ginoo sa Pampanga ang natutunan ito sa mahirap na paraan matapos kumain ng maraming saging araw-araw sa paniniwalang mas marami, mas mabuti. Dahan-dahan siyang pinaalalahanan ng kanyang doktor na sa pagtanda, ang pagiging katamtaman ay kaligtasan. Ang ikatlong karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng saging na direkta mula sa refrigerator. Ang malamig na prutas ay maaaring maging nakakapresko, ngunit para sa isang tumatandang sistema ng panunaw, ang malamig na pagkain ay maaaring makairita sa lining ng tiyan at mag-trigger pa ng pagiging sensitibo ng pantog. Ang isa pang hindi napapansing pagkakamali ay ang pagsasama ng saging sa mga maling pagkain. Ang isang banana smoothie na may gatas ay maaaring tila masustansya, ngunit ang dairy ay maaaring magpataas ng produksyon ng plema, magpabagal sa panunaw, at magdulot ng pamamaga ng tiyan sa gabi sa maraming senior. Sa wakas, ilang senior ang nagkakamali sa pagtrato sa saging bilang isang lunas sa lahat habang binabaliwala ang iba pang mahalagang gawi. Ang pagkain ng saging ay hindi maiiwasan ang paghihi sa gabi kung umiinom ka pa rin ng 2 tasa ng tsaa sa 8:00 ng gabi o nasisiyahan sa maalat na atsara na nagpapatakam sa iyo pagkatapos ng hapunan. Ang saging ay makapangyarihang kaalyado, ngunit pinakamahusay itong gumagana kapag sinusuportahan ng maalalahanin na mga gawain. Sa pamamagitan lamang ng ilang maalalahanin na pagbabago, maaaring tumigil ang saging sa pagiging isang pinagmumulan ng pagkabigo at maging isang regalo sa gabi na tumutulong na maibalik ang malalim at payapang pahinga na naaalala pa ng iyong katawan, habang ang saging ay maaaring gumanap ng isang malakas na papel sa pagpapakalma ng pantog at pagsuporta sa pagtulog. Pinakamahusay itong gumagana kapag isinama sa iba pang simpleng gawi. Isipin ang saging bilang isang piraso ng isang mas malaking puzzle. Mahalaga sa sarili nito, ngunit mas epektibo kapag sinusuportahan ng pang-araw-araw na gawain na gumagalang sa natural na ritmo ng katawan. Isang mahalagang gawi ay ang magaang paggalaw sa araw. Pagkatapos ng edad 60, maraming senior ang nakakapansin ng pamamaga sa kanilang mga bukong-bukong o binti pagsapit ng gabi. Ang fluid buildup na ito ay hindi laging mukhang malala. Ngunit kapag humiga ka sa gabi,
ang likido ay bumabalik patungo sa mga bato. Bilang resulta, biglang nagpoproseso ng mas maraming likido ang mga bato na pinupuno ang pantog sa panahong sinusubukan mong magpahinga. Ang banayad na paglalakad sa umaga, pag-uunat ng mga binti, o kahit simpleng chair exercises ay maaaring maglipat ng likidong ito ng mas maaga sa araw. Isang lolo sa Pangasinan ang nagbahagi na matapos magdagdag ng maikling paglalakad sa kanilang lugar tuwing umaga, nabawasan ang kanyang pagpunta sa banyo sa gabi bago pa man niya baguhin ang kanyang dieta. Ang pangalawang gawi ay ang maingat na pagkain sa hapunan. Ang mabibigat at maaalat na pagkain sa gabi ay lumilikha ng dalawang nakatagong problema. Nagpapataas ito ng uhaw na humahantong sa mas maraming pag-inom pagkatapos lumubog ang araw. At nag-stimulate din ito sa mga nerbiyos ng pantog sa pamamagitan ng sobrang likido. Ang pagpapalit ng mga maaalat na pagkain tulad ng bagoong o patis sa mga steamed na gulay o sabaw ay maaaring gawing mas madali ang mga gabi para sa katawan. Ang isa pang nakatutulong na pag-aayos ay ang pagkontrol sa mga inumin sa gabi. Maraming matatanda ang nakakahanap ng ginhawa sa tsaa, kape, o kahit maligamgam na gatas bago matulog. Ngunit ang mga pagpipiliang ito ay nagdaragdag ng likido sa eksaktong maling oras. Ang caffeine at ilang herbal na tsaa ay nagsisilbing diuretics na pinipilit ang pantog na kumilos. Ang pagpapalit ng mga late night drinks sa maliliit na higop ng maligamgam na tubig at pagkain ng iyong saging ng mas maaga sa gabi ay nagbabawas ng pasanin sa parehong mga bato at pantog. Ang kapaligiran sa pagtulog ay gumaganap din ng isang tahimik na papel. Ang makakapal na kumot, masisikip na pajama o sobrang init na mga silid ay nagpapawis sa katawan na nagtitrigger ng mga senyales ng uhaw at nagpapataas ng aktibidad ng bato. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng magaan na damit pantulog, pagpapanatiling bahagyang bukas ng bintana o paggamit ng bentilador, nananatiling malamig at hindi gaanong nababalisa ang katawan. Sama-sama, ang mga gawin na ito ay lumilikha ng isang ritmo. Ang bawat hakbang ay maliit, ngunit ang epekto ay malakas. Ang saging ay maaaring ang banayad na angkla, ngunit ang iyong pang-araw-araw na gawi ang nagpapabago ng sitwasyon. Tulad ng nakita natin, ang pag-ihi sa gabi ay hindi lamang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ito ay resulta ng mga pagbabago sa hormones, isang mas sensitibong pantog at mga gawi sa gabi na maaaring tahimik na makaistorbo sa pagtulog. Ang nakapagpapatibay na balita ay hindi kayo walang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagsasaayos, lalo na sa isang bagay na kasing simple ng saging, maaari ninyong suportahan ang inyong katawan sa mga paraan na madalas ay hindi kayang gawin ng gamot lamang. Ang mahalagang aral dito ay ang paggalang sa pagbabago ng ating katawan habang tayo ay tumatanda. Sa halip na labanan ito, matuto tayong makipagtulungan dito sa pamamagitan ng maliliit, matatalinong pagpili. Ang isang saging ay hindi magbabago ng lahat sa isang gabi, ngunit ang 7 gabi ng sunod-sunod ay maaaring magpakita sa inyo kung ano pa ang kayang gawin ng inyong katawan. Hindi ito tungkol sa mahigpit na dieta o mamahaling suplemento, kundi tungkol sa pakikinig sa inyong katawan, paggalang sa ritmo nito, at pag-aalok ng tahimik na suportang kailangan nito. Kaya ngayong gabi, sa halip na katakutan ang mga pagpunta sa banyo na maaaring dumating, gumawa ng isang maliit na hakbang
ng mas maaga. Balatan ng isang saging. Dahan-dahang kainin ito at magtiwala na naaalala pa ng inyong katawan kung paano magpahinga. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, gusto ko pong marinig mula sa inyo. I-share sa comments kung anong oras ninyo kadalasang kinakain ang inyong prutas. At kung handa na kayong subukan itong 7-day bananas experiment, i-type lang ang salitang pag-asa. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-tap ang bell icon at i-share ito sa isang kaibigan na maaaring naghahangad din ng payapang mga gabi.